Kamusta mga brad? It's me Eric at sa video na to pag-usapan natin Giardini di Toscana Bianco Latte. Gandang ganda ako sa bote na ito, lalo sa cup. Parang kahoy, pero hindi ako sigurado kung kahoy talaga o mukhang kahoy lang. O mukhang kahoy lang. Nakasulat yung pangalan niya, tapos yung bottle simple pero elegante, di ba? Nakasulat yung pangalan din, saka may konting info. Nakasulat yung Bianco Latte. Translation pala ng Bianco Latte sa English, white milk o puting gatas. Nire-represent talaga ng itsura ng bote, di ba? Note breakdown niya: top note caramel, middle notes honey tsaka coumarin, base notes vanilla tsaka musk. So initial spray niya, spray ko na sa left wrist ko to kanina, bumulaga yung sobrang tamis. Pero after ilang sniff, parang na-realize ko na hindi siya talaga tamis lang. Mixture ng flavor. Makapal yung flavor, ang dense, creamy, definitely may milk. Hindi lang talaga siya sweetness eh. Nakukumpara ko siya sa... Kung ikukumpara ko siya sa milkshake, mahilig kasi ako sa milkshake. So, iba't ibang restaurant, magkakaiba sila ng ways of serving yung milkshake. I mean, magkakaiba ng thickness. Meron kasi mga restaurant na parang watered down yung milkshake nila. Less yung flavor, mas marami yung yelo, mas marami yung tubig. Meron naman yung ang kapal. Or meron din kasi mga restaurant na nag-offer ng both, di ba? Yung thick, ganun. So, parang ganun yung vibe nito sa akin. Or ganun yung comparison na gusto kong sabihin. Ang kapal ng flavor, umpisa pa lang. Ang intense niya, parang pagka-spray mo yung projection, sasabog bigla eh. Ang gourmand niya, parang dessert ka agad, umpisa pa lang. Ang mga nare-recall ko nga dito, or mga nare-remind sa akin, tawag dito, cookies, milkshake, ano ba to? Milk tea, mga ganun. Hindi lang siya sweetness, talagang parang pagkain na matamis na malinamnam. Unti-unti kapag nag-mellow na yung caramel, lumalabas na yung soft tsaka nutty undertones galing sa coumarin. Binabalance na yung tamis na dala nung caramel sa umpisa. So kahit papano, nakokontrol niya yung pagiging cloying, or pagka mas matagal kasi siguro na naamoy mo na ang tamis, ganyan, baka nakakasawa, nakakaumay, di ba? So, okay din na pagdating niya sa mid, ganun, nababalanse yung tamis. While yung honey naman, nagdadagdag ng... Sweet din kasi ang honey eh, pero medyo powdery. So, nagdadagdag siya ng sophistication. So, pagdating dito, hindi na siya kasing intense na umpisa. Yung sinasabi ko kanina na parang sumasabog or bumulaga na sweetness, na very thick na flavor. Nag-mellow. Pagdating dito, mas balance na siya. Ang cozy, ang warm, ang inviting. Pagdating naman sa dry down, combination ng musk tsaka ng vanilla. Warm, sweet, tsaka creamy. Pero at the same time, clean tsaka airy. Dito nawala na talaga yung parang bulaga o yung suntok na umpisa na very intense. Na-maintain yung pagiging powdery, gourmand. Comforting siya, tsaka mas light na, ang elegante pa din. For the longevity, grabe. 12 hours? More? Paano pa sa damit, no? Sobrang tagal siguro. Projection niya, katulad ng sinabi ko kanina, sa initial spray, talagang bubulaga, parang nanununtok. Ang lakas ng projection. Unti-unti, magiging skin scent, pero yung scent trail niya, yung scent bubble na kine-create niya, ang inviting, ang attention grabbing, mapapalingon din talaga. Ang sarap kasi nung amoy niya, ang yummy. Marketed to as unisex, pero leaning towards feminine. So, imaginein mo na lang kung babae may suot na ito, diba? Tapos dumaan. Mapapalingon ka din talaga eh, kasi parang siyang pagkain na suot ng tao. Talaga mag-iiwan ng yummy na scent trail. Pero, huwag mo gagamitin sa mainit. Huwag mo gagamitin sa mainit kasi, shit. Hindi maganda. Bagay talaga siya sa malamig na senaryo. Kung may winter lang dito sa Pilipinas eh. Yun.
Pang winter siya eh. So, wala. So, siguro, mga setting na air condition, ganyan, or basta colder setting lang. Pwede siyang casual, pwede siyang formal. Siguro mas bagay siyang gamitin sa gabi. Kasi mas less yung init, 'di ba? Sa gabi, whether air conditioned or outdoor. Kung gagamitin mo siya sa office, ingat ka na lang sa spray. Baka isang spray lang sobra pa. Pero ang bango niya talaga. Feeling ko pwede naman to sa office eh, pero wag lang talaga mag-overspray kasi malulunod, hindi lang masasakal, malulunod yung mga makakaamoy kapag nag-overspray ka. Pero ang yummy niya talaga. For age suitability naman, tingin ko for younger market, teenager pwede, 20s, siguro pwede pa rin naman sa 30s eh, as long as ikaw yung tipo ng tao na youthful, ganun. Kung gusto mo kasi yung mga mas mature, hindi pwede to. Pwede ba gamitin ng lalaki? Marketed naman siya for men and women eh, 'di ba? Tsaka kung gusto mo naman kasi yung amoy niya, bakit hindi? Pwede naman. Pero kung ako tatanungin mo, leaning towards feminine. Naiintindihan ko yung hype dito. 'Di ba hype to ngayon? O ilang buwan ng hype to. Yung quality ng juice niya, sobrang taas. Kung i-rate mo siya, sobrang taas ng rating. Kung i-rate ko siya, ang taas ng rating nito, sigurado. Pero nasa Pilipinas kasi tayo. So yun lagi yung part ng cons, yung weather. Bagay kasi talaga siya sa malamig. So siguro bibigyan ko kayo ng 3 dahilan kung bakit hindi siya okay. First reason, sabi ko kanina, nambubulaga, nanununtok yung tamis sa umpisa. So sinabi ko rin naman na ang rich kasi ng flavor, pero kasi baka yung dating niya sa iba sobrang tamis din. Di ba hindi naman lahat ng tao gusto yun. Kumbaga, baka yung iba ang pagtanggap dito is cloying. Second reason, versatility. Hindi talaga siya pwede sa mainit. Sa malamig lang talaga eh. So, dun pa lang, bawas na kagad yung mga pagkakataon na pwede mo siyang gamitin. Since nasa Pilipinas pa tayo, mas lalong kukunti yung pwede mong paggamitan sa kanya. Unless lagi kang nasa air-conditioned setting or siguro kung tiga Baguio ka. Third reason, projection. Sobrang lakas ng projection niya, lalo sa umpisa. Hindi kasi laging advantage ang malakas mag-project. Minsan, siya double-edged sword nga siya. Kasi, halimbawa, ginamit mo nga sa office or sa maliit na venue. Yung konting spray mo, ang lakas kaagad ng projection. So, baka counterproductive sa'yo. So, para sa akin, isa yon sa pwedeng i-consider na cons neto. Pero kung okay lang sa'yo yung 3 yun, sobrang quality ng juice niya. Medyo pricey, pero hindi ako sure wala pa ako na-amoy na ganito eh. Well, leaning more sa pangbabae, no? Kaya hindi ko rin sigurado, baka may ibang perfume na kasing quality ng ganitong scent profile. Pero as far as I know, yung ganitong type ng scent na may ganitong quality, pwede. Lagay nyo sa comment section yung thoughts nyo. Kung nagamit nyo na, kung naamoy nyo sa ibang tao, kung gusto nyo or kung hindi. Kung nagustuhan nyo tong video, pa-like, saka pa-subscribe. Salamat.